imagine kung ganito pa rin ang ating sistema sa 2028 elections, baka po magkagulo na talaga tayo. Kaya iwasan natin ang gulo, iwasan natin kung anumang mga misunderstandings natin, i-implementa lang natin ang batas. Yun po ang aming pananawagan, yun po ang pananawagan ng PDP Laban, yun po ang pananawagan ni Pastor Apollo Sikibuloy, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Raul Lambino, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JV Hinlo, Philip Salvador, and Dr. Richard Mata. Yun po ang aming pananawagan, at kung meron pa kayong mga ebidensya of any irregularities, ipadala po ninyo doon sa Vote Guard, no? Yun pong itinayo ng JMC Law School to record everything. Ipadala po ninyo doon para ma-record po natin lahat po yung ito. Ang gagawin namin ganito po, para malaman ng mga taong bayan. Ngayon, nag-press con kami, mananawagan ng manual counting of votes. Later po, mag-file kami ng manifestation sa National Board of Canvassers, no? Reiterating our polite, if not persistent but serious call for the Commission on Elections to conduct a manual counting of votes. And then thereafter, we will file a supplemental petition to the Supreme Court, no? Reiterating our petition for mandamus for the COMELEC to implement the manual counting of votes as mandated under Section 31 of Republic Act 9369 in relation with, insofar as overseas voting is concerned, Sections 23, 24, 25, and 27 of Republic Act 10590. Yun po ang aming pananawagan. Each pinakahuli yung matanda. Magandang hapon sa inyong lahat. As clearly pointed out by Attorney Torion, I am here as an adopted candidate of PDP and to lend my full support sa gagawing hakbang ng PDP na nag-adapt sa akin. And at the same time, I am here for the simple reason that I cannot be oblivious to the observation, the call and the plea of not just who voted for me, but for the many other voters na nakita itong napakaraming irregularity, anomalies ng nasaksihan nating lahat nitong nagdaang halalan. And yung ating mismong Commission on Elections should also be not oblivious to the observations of not just one party, not just one or two candidates, but rather the observation prevailing as even up to this very moment ng maraming mamamayang Pilipino. And we are tired of every election, pagkatapos na lamang ay laging kini-question yung integridad at kredibilidad ng naturang halalan. So it's time, and I ask the newly elected legislators of both houses, sa Senado at sa Kongreso, na amindahan na natin itong automated election system law, sapagkat ang sinasabi naman talaga ng ating saligang batas, secrecy in voting pero full transparency pagdating sa counting. At marami naman na tinulungan ang ating butihing Vice President Inday Sara Duterte na nagwagi. Marami naman na inendorso si Pangulong Duterte na nagwagi. Tingnan naman natin kung sila'y how will they respond into the call of the many people. Balik na tayo sa manual counting sa precinct level, at ang automated na lamang ay yung transmission ng resulta pagkatapos bilangin ng mano-mano sa precinct level. After all, yung automated election law, kaya naman ito ipinatupad at naipasa upang iwasan yung naging masaklap na eksperyensa nating mga Pilipino nung 70s and 80s, even up to the early 90s, yung ballot box snatching, yung ballot box stealing, at yung mga violence at the precinct level counting dahil nabilangan ng tama yung boto sa presinto, subalit nawawala yung ballot box. And to address that anomaly experience in the past, balik sana tayo
sa manual counting sa precinct level at ang transmission na lamang ang automated. And I call on the many new and incoming, the re-elected senators and congressmen and women na natulungan ng malaki ni Pangulong Duterte sa kanyang endorsement at ni Vice President Inday Sara Duterte. We have 3 years. At itong 3 taong ito, sana ay gawin nila yung nararapat nang sa ganon matuldukan na yung lack of transparency, lack of accountability, lack of integrity and credibility in the conduct of our elections. Yun lamang, and again, I am here to lend support, my full support sa gagawing hakbang ng PDP at ng aking mga kapwa kandidato sa Duterte 7. Yeah. Well, tulad ng nabanggit ni Attorney Jimmy, Attorney Vic at saka ni Attorney Bobet, no? Itong umiiral na sistema ng pagboto, pagbilang at saka pag-canvass hanggang sa madalas sa National Board of Canvassers sa COMELEC, napaka-depektibo talaga. Nakita ko mismo, naranasan ko mismo sa eleksyon na ito. Yung itong teknolohiya, itong makina na kinuha ng Commission on Election ay questionably talaga. Mismo ako nakaranas, experience. Bumoto ako, pinilapang ko yung balota, maingat na maingat ako, hindi nagkaroon ng overvote. No? Sinaksak ko yung balota sa makina, ayaw kainin. Inulit ko ayaw kainin. So tinawag ko na lang yung chairman ng BAI. Ikaw na nga yung maglagay sa balota. Kinain naman yung balota. Paglabas ng resibo, blanco. Wala. Tapos, merong silang ginawa, yung card na hawak ng chairman ng BAI para maka-issue ng receipt. Ando doon yung technical person ng COMELEC. May lumabas na resibo. Ang resibong lumabas, yung mga kandidatong hindi ko binoto dahil sila ay kandidato sa kabilang partido, kabilang grupo. Sa senador, wala kahit isa sa amin ang lumabas, pati pangalan ko wala. Doon sa mayor na kandidato yung asawa ko, hindi rin lumabas yung pangalan, iba yung kalaban ang lumabas. Yung mga kandidatong konsihal doon sa amin na hindi ko naman binoto, sila rin ang lumabas. So inulit na naman. May lumabas na namang resibo. Iba na naman ang lumabas na resibo. So, kung ako mismo ay naging biktima nito, at ako mismo, nakita nyo naman sa aking inilabas sa Facebook at TikTok account. No? So pinirmahan ko na lamang yung mga 3 resibo na yon at iniwanan ko sa BOI. Ito maliwanag na yung sistema ng inadapt ng komisyon, teknolohiya na ginamit po dito, hindi nagbibigay ng tama na aktwal na lalabas yung boto ng ating mga kababayan. Lagi nating sinasabi, democracy is sacred only if the votes of the people will be properly counted, canvassed, and the result will be those who deserve to be elected will come out. Hindi po ganun ang nangyari dito. At hindi namin sinasabi na lumabas kami ngayon because we believe that we won the election or what. Lumabas po kami ngayon para hindi namin pwedeng i-frustrate yung daan-daang libo o milyon na mga botante na tingin po nila ay talagang maanumalya itong halalan na ito, depektibo itong mga makinang ginamit at hindi lumabas yung tamang kagustuhan ng ating mamamayan. No? But we are not here to ask for deferment of the proclamation or to stage an election protest or what, no. Andito po kami para sabihin sa mamamayang Pilipino, tulad ng sinabi ni Atty. Torion, kung depektibo naman itong sistemang umiiral sa pagboto, pagbilang, pagcanvass, ano pang sasabihin natin? May demokrasya pa ba sa Pilipinas kung ganito yung sistema ng eleksyon?
So tulad ng sinabi ni Attorney Vic, panahon na ripasuhin natin itong mga umiiral na mga batas, patakaran pagdating po sa halalan. Kung gusto pa po nating manatili ang tunay na demokrasya na sistemang umiiral sa ating bansa. Iyon ang dahilan kung bakit po kami lumabas po ngayon. Para ipahayag yung aming damdamin at damdamin ng mga milyon-milyong Pilipino na nakita nila kung ano yung sistematikong pattern na lumalabas na resulta ng eleksyon. Sabi nga nila, too centralized the system, kaya too centralized din yung defects. Alam po ninyo sa Amerika, na lagi po nating binabanggit na siya yung ating sinusundan pagdating po ng usaping demokrasya at saka free, orderly, and honest election. Bawat estado sa Amerika, may kanya-kanyang sistema ng pagboto, pagbilang at pagkanbas. Actually, kahit na within the state itself, let's say for example sa state of Florida, in every county, on every city, magkakaiba pa rin yung sistema ng kanilang pagboto. To make sure na hindi magiging centralized yung dayaan or centralized yung pagdepektibo yung sistema. Centralized na depekto ang mangyayari. Yun ang sistema natin sa Pilipinas. At itong technology na ginamit po ngayon sa eleksyon na ito, hindi pa po ito nasubukan sa ibang bansa. Dito nila unang sinubukan itong technology na ito. Ewan ko kung saan gawa ito. Kung gawa ito sa Korea, sa Amerika, o sa Europa, o sa China, o sa Japan. Pero ginawa po yung Pilipinas na guinea pig. Experimental dito sa Pilipinas. Kumita lamang po yung may-ari ng kumpanya dito. At ginamit po nila itong sistema dito sa Pilipinas. Nang sa ganon ay may maipakita sila eventually na meron silang eksperyensya sa naganap na halalan sa isang panig ng mundo na babanggitin natin Pilipinas. Yun lamang po ang talagang nakakasama ng loob na itong ating mga kababayan na umaasa na mabibilang yung kanilang boto ng tama, hindi po yun ang nangyari dito sa halalan na ito. Hindi po namin sinasabi na si Attorney Vic, Attorney Bundok, Pastor Kibuloy o Attorney Lambino nanalo po kami sa halalan. Hindi po. Di namin clinic-claim po yun. Ang clinic-claim lamang po namin dito ay hindi lahat ng mga bumoto para sa kandidatong gusto nila sa halalan na ito, yung boto nila ay nabilang ng tama. Dahil depektibo yung mga makina at mga teknolohiya na ginamit po rito sa halalan na ito. Centralized defect ang nangyari dito. At ito ang masakit dahil wala tayong recourse. Yung Commission on Election lamang po kasi ang isinasaad ng ating saligang batas as the last agency which can decide pagdating po rito sa mga issues tungkol po dito sa eleksyon na ito. Otherwise, you go up to the Senate Electoral Tribunal kung gusto mong magprotesta or eventually to the Supreme Court. Hindi po natin kakayanin ang gastusin sa ganon. Kami ngang tatlo rito. Wala po kaming ganong karaming pera kaya wala po kaming political advertisements sa television, sa radio. Nagtyaga na lamang po kami sa inyong mga vloggers ng social media account. Wala po kaming kasamang mainstream media sa aming pag-ikot-ikot. Samantalang sa kabila, siyempre, sila ang pinunduhan. Sila ngayon ang sinamahan ng mainstream media. Kaya mas nakilala yung mga ibang kandidato kaysa sa amin. Lalong-lalo na pagdating sa election protest. Magkano yung gagastusin pag nag-file ka ng election protest, Atty. Torion? Aabot ng mga 300 million pag nag-file ka ng election protest. Bakit mo pa naman gagawin yun? No? Wala nga tayong 3 million eh. Paano pa yung 300 million? So yun po yung dahilan kung bakit po kami lumabas ngayon. Bago po natin pagsalitain din po yung mga nasa Zoom natin na mga former senatorial candidates, may maikli lang din po akong pahayag. Nasabi na naman po nila lahat ng mahalaga. Masaya lang po ako ngayon na humarap sa inyo ngayon at sa taong bayan na hindi na kandidato. Masaya po kami na kami po ay hindi na kandidato. Dahilan po sa noong kami ay kandidato, we would like to reiterate that we have brought these matters to public attention and to the proper authorities. Okay? Pero nung hindi po yan dinidinig, napakahirap po ng posisyon ng kandidato.
dahil lagi pong nababahiran ng politika. So ngayon po, I am calling on all vloggers, all journalists, and all media men. Please, we are asking you, okay, to either include in your headline or to emphasize the fact na wala po sa aming naghahanap ng posisyon at hindi po namin adhikain ang maihalal o maiproklama dahil dito sa ginagawa namin dito. I am calling all media men to emphasize that. I hope in the spirit of truthful journalism, you will be beholden at least sana to that promise to be truthful, no? Kasi po, ang intent namin dito is to fix our electoral system. Okay. Now that that has been emphasized, in fact, overemphasized, gusto ko rin pong sabihin na nung kandidato pa kami, nag-motion na kami at nag-reiterative motion na kami sa Supreme Court to simply apply and enforce the law on manual count. May gusto rin po kaming i-correct sa public perception. Though we use the term manual recount loosely, the technical term, we have all erroneously used that loosely. The technical term is manual count, hindi po recount. We are asking for a manual count dahil wala namang i-recount. Gusto lang po namin na ibangga yung manual na pagbilang sa balota dun sa lumabas sa digital. Bakit kamo? In light of all the anomalies na alleged, no? Na meron pong mga overvotes or meron pong nagbabago na boto na pag binoto si A, lumalabas si B. Nabalitaan niyo po siguro lahat yung mga ganyan. These are all immaterial. What is material is the fact that if we implement manual counting, masosolve po lahat ng problema na yan, mga anomalya na yan. Now, as to the past replies of the relevant authorities na kailangan daw nila, ano yun partner, kailangan daw nila ng batas pa para mag-implement ng manual count, we vehemently object to that reply. Hindi po kailangan ng batas para i-implement ang manual count dahil may batas na po. We are reiterating that. Meron ng Section 31 sa 9369 that mandates the manual count. Lastly, lahat po ng mga alleged anomalies doon po sa pag-procure at sa paggamit ng mga systems, ng mga Miro. There was a petition from Congressman Egay Erice, which is still pending also in the Supreme Court, no? Gusto lang namin na sabihin sa inyo that there is a possibility that I personally might even intervene in that petition dahil po it is a matter of public knowledge that there were irregularities in the procurement and they remain unanswered. There are irregularities in the lack of the international certification as prescribed by law, and there was a lack of evidence that the system used had been used in prior elections. Lahat po nito ay matter of record. Wala po kaming ginagawa dito na opinion lamang naming apat na abogado. So what we are humbly asking or seeking are for the proper authorities to address these questions which we have respectfully and procedurally, tama naman ang ginawa namin, no? Brought to the attention of the proper authorities. Yun lamang po. I ask all media men to emphasize because we know we are not oblivious, no, to the fact that this will be used against us. PR machineries will expectedly use this and make us seem like we are after power or position. We are stating on the record, for the record, hindi po kami naghahanap ng posisyon.
or ng adjustment ng tali ng mga nanalo, please, we ask all media men to honestly report that. Ang hinahanap namin is to fix the system and to address the anomalies that have been placed on record. Dito po mga kababayan ngayon ang sinagawang press conference no ng Duterte 7. Ayan nandito po ngayon sila Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Raul Lambino, Attorney Torrio na nagrepresenta kay Pastor Kibuloy at si Attorney Rodriguez mga kababayan, Attorney Vic Rodriguez. Kasama rin po nila sa Zoom sila Attorney JV Hinlo at si Dr. Richard Mata mga kababayan at humabol rin dito si Philip Salvador. So ito po nga kailang press con mga kababayan regarding po doon sa resulta no, ng eleksyon at yung na-experience po ni Attorney Raul Lambino na iba yung lumabas mga kababayan no, sa kanyang resibo. Hindi yun yung kanyang binoto pero yun yung lumabas. Ayun po yung mga questionable mga kababayan no, or yung reliability dito po sa eleksyon na ito mga kababayan. So ito yung kanilang in-address na panawagan po nila sana ay magsagawa ng manual recount mga kababayan itong COMELEC. Ayan, bilangin ng manual dito po sa mga presento at automated na lang po yung gagawing transmission. Yun po yung kanilang sinabi mga kababayan. Pati rin po yung issue ng overvoting mga kababayan. No? Nakaka-alarma daw kasi 16 million mga kababayan o nasa 16 million na overvotes ang sabi ng COMELEC mga kababayan. So sabi ni Atty. Raul Lambino, imposible naman na umabot ng 16 million overvotes yan. At hindi naman daw ito first time na bumoto ng automated itong mga kababayan natin. At yun po yung kanyang nais na bilangin ng manual itong 16 million mga kababayan kung saan ito, anong lugar ito, kung sa Visayas ba, kung sa Mindanao o sa Luzon at kung kanino napunta itong mga boto na ito mga kababayan. So sayang din daw po itong 16 million mga kababayan at hindi naman po nila hiniling no. Nilinaw po nila na hindi po sila after na makaupo or manalo dito sa kanilang isinagawang protesta or panawagan sa COMELEC. Ang kanilang intention lang ay para malinis itong halalan mga kababayan. Malinis yung integrity ng halalan 2025. Yun lang po yung kanilang pakay. Hindi dahil gusto nilang maupo or manalo no sa eleksyon. Gusto sila ng malinis lang na resulta ng eleksyon mga kababayan. At meron din po silang mga technical or legal na aspects na ipaniliwanag. Ayan, pwedeng mag-demand ng manual counting no kasi meron daw pong batas na nagsabi na pwedeng magkaroon or magsagawa ng manual counting mga kababayan. Pero sa mga dati daw ay merong mga request ng ganyan ay hindi po sinunod ng COMELEC nga po itong manual counting at napakalaki ng gagastusin mga kababayan kung protest po sila ng recount no nasa 300 million daw mga kababayan ang kailangan gagastusin no para magsagawa ng recount mga kababayan. So wala naman po sila daw pera ng ganon, kahit 3 million nga lang daw wala silang pera kaya hindi sila labas ng mga advertisement sa TV at sa radyo kasi walang budget yung PDP mga kababayan. Kaya imposibleng na magkaroon or magprotesta sila ng recount kasi wala silang 300 million na yun. At dagdag din po ni Attorney Vic Rodriguez mga kababayan, no, may panawagan po siya sa mga kasamahan na nanalo sa Senado at doon sa mga inendorso ni Pangulong Duterte at VP Sara ng mga congressman at senador na nanalo ay sana ay kanila daw pong i-amend itong batas ng automated election mga kababayan. So gawin na lang pong manual mga kababayan. Mas okay daw po yung ganon manual ang counting para sigurado. Sigurado. Although dati daw meron po mga issue ng mga agawan or nakawan ng ballot boxes pero gawin lang daw pong manual yung recount mga kababayan at automated yung pag-transmit ng mga boto mga kababayan. So yun po yung sabi ni Attorney Vic Rodriguez no. So ano pong opinion nyo dito mga kababayan sa press conference ng Duterte 7? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.